And so, hi everyone, we're gonna do another vlog. Please open your Bibles to Matthew chapter 8, verse 28 din po. Matthew chapter 8, verse 28, um, up to 34 po to. Okay? Sige. So, Jesus sent demons out of two men. Yan. Si Jesus ba daw ay nagtanggal ng demonyo sa dalawang tao. Jesus arrived at the other side of the lake in the area where the Gadarene people live. Yan. So, si Jesus daw ay dumating sa kabilang parte ng lawa kung saan ang mga Gadarene people ay nakatira, no? Ang mga Gadarene na tao nakatira. There are two who had demons inside them came out. Meron dalawang tao na merong demonyo sa loob nila na napalayas niya, no? They live in the burial caves and were so dangerous that no one could use the road by those caves. Ayan, no? Sabi dito, nakatira sila sa mga libingan ng mga kuweba, no? Libingan daw. Parang ngayon, tama-tama, 'di ba, November 1. Nasa libingan yung mga tao, no, para magbigay ng ng pagdalaw sa kanilang mga loved ones, no. Dito rin sa verse natin, ganun din, no. Meron ding nakatira dun sa mga burial caves o dun sa mga libingan ng mga kuweba, and were so dangerous that no one could use the road by those caves, at sobrang delikado na wala ni sino mang ang makakagamit ng daan na yun papunta dun sa mga kuweba, no. And they came to Jesus and shouted, lumapit sila kay Jesus at sinigaw, what do you want with us? Ano ang kailangan mo sa amin, Son of God, anak ng Diyos, sabing ganon. So kilala nila, no, kahit demonyo sila, kilala ng demonyo kung sino si Jesus o yung Son of God. Did you come here to punish us before the right time? Dumating ka ba dito para kami parusahan sa takdang araw o sa takdang oras, no? In the distance there was a large herds of pigs feeding. Ayan. Sa di kailayuan, merong malaking kawan ng mga baboy, no? Herd of pigs. The demons begged Jesus. Nagmakaawa yung mga demonyo kay Jesus, no? If you make us leave this man, sabi nga, kung kami ay hinayaan mong lumikas sa mga tao na to, please send us into the herd of pigs. Pakiusap, doon mo kami papuntahin sa kung saan yung kawan ng mga baboy. Yun ang re-request nila, no? Lipat natin. Okay? Jesus said to them, sabi ni Jesus sa kanila, go. So the demons left the man and went into the pigs. Ayan. Kaya yung mga demonyo umalis dun sa mga tao at tumungo na papunta dun sa mga baboy, no? Then the whole herd of pigs ran down the hill into the lake. At pagkatapos noon, ang buong yung kawan ng mga baboy ay bumaba sa burol at tumakbo papunta dun sa lawa. And all were drowned. Ayan. At lahat sila ay nalunod. The man who had The man who had the work of caring for the pigs ran away. Yun sabi, no? Yung tao daw na tagapangalaga o yung tagabantay dun sa mga baboy ay natakot at nagtatakbo papalayo, no? They went into towns and told the people everything that had happened. Sabi nga, pumunta sila dun sa bayan at sinabi sa mga tao lahat ng nangyari, especially about the men who with the demons. Lalong-lalo na, no? O lalo na dun sa mga tao na merong demonyo sa loob nila. Then the whole town went out to see Jesus. At pagkatapos noon, pumunta ang buong bayan, no? Yung tao dun sa bayan na para hanapin si Jesus o tignan siya, no? Yan. When the people saw him, nung nakita siya ng mga tao, they begged him to leave their area. Nakiusap sila na na lumikas si Papa Jesus, no, sa lugar nila. Yun. So bakit ba ganun yung yung pakiusap ng taong bayan, no? So sometimes kasi may mga demons sa loob ng tao, 'di ba? Bawat tao kasi minsan may parang
may parang demon siya na nagsasabi na sige gawin mo yan, sige gawin mo yun, 'di ba? Nag-uudyok o ano man. Minsan naman meron naman na tayong mga ano no, naiimpluwensyahan ng mga kapitbahay natin, 'di ba? O mga kaibigan natin na mamarites sila. So may demonyo din sa loob nila kasi nagmamarites sila, nagmamarites, no. So yun, with that, dito pinakita na how sometimes yung tao talaga na iimpluwensyahan ng mga ng masasama o ng ni Satan o ng demonyo, no. So with that, dito sa tao naman na tinanggalan na ni Papa Jesus ng demons sa loob nila is alam nila, they recognize the authority. Kilala nila si Jesus, yung power, Son of Man, sabi nga nila, 'di ba? Ba't ka nandito? Ba't ka pumunta dito sa amin? At nakakagulat pa nun dahil sa kilala nila yung authority na meron si Jesus. Nakiusap pa sila na kung maaari doon na lang kami mapunta doon sa mga kawan ng baboy kasi ayaw nila na kung saan sila mapunta o mapalayas nang basta na lang, no. Pero pagpunta nila doon, dumiretso sila sa sa lawa, no, pagbaba sa burol, going down the hill, dumiretso sila sa lawa or sa lake. Yun. So sometimes yung demons, so they recognize the authority na meron si Papa Jesus. And with that, kitang-kita naman na kayang-kaya talagang palayasin. Even our pastors, pag nagsabi sila or yung mga tao po na hinirang, no, chosen ones, pag nagsabi sila na come out demons o I rebuke you in Jesus name, talagang lalayas po talaga yung demonyo. No, kung may cleansing man yan sa bahay o sa tao itself, no, like this story, no. So anything po na meron kayong napapansin, nararamdaman, nakikita na parang kakaiba doon sa tao na malamang nakakahalubilo nyo o nakakausap nyo lagi na parang tila nagbago siya, parang tila may something in her, yan, ganon. So yun, pwede nyo din po siguro dumulong kayo ng tulong, no, kay sa mga pastors nyo, yung marunong po mag-cleanse para matanggal po sila, no. Kasi hindi naman po pwede na basta na lang you'll do it nang hindi nyo alam yung proper precautions kasi may mga po yan, may mga balik, no. So kailangan may cleansing ka rin ng bahay mo, ka-cleanse din lahat ng kasama mo sa loob ng bahay, even every windows and doors, nilalagyan po yan ng prayer para yung tahanan nung gumagawa nun hindi din siya mapasok, no. So it's not as simple as you think na pag pumunta sa inyo at nag-cleanse, tinanggal yung demon sa loob ng tindahan nyo o ng tao na merong sinakupan nung ganyan na klase is ganun lang yun, tinanggal niya lang, so thank you, ganun. Actually, it's not that simple. Meron pa talagang behind that na kailangan gawin ng pastors or yung tao na nagtatanggal nung demon sa loob ng mga tao o nung mismong store. Kaya medyo po yan, medyo it takes a lot of things to do. Pero if you commit yourself to the Lord, lahat ng bagay po kayang masolusyonan, no. Kahit na siguro I know a lot of person or a lot of people who have properties na nahihirapan kayong ibenta, 'di ba? Nahihirapan kayong ibenta kasi may nararamdaman ibang entity sa bahay, parang mga ganon, no. So we can help you also na pwede tayong tumawag ng ating kapastoran or anyone na who can remove yung mga ganyan na bagay. Yan. Kasi usually ginagawa din po yan dun sa mga dati po din kasi I'm also a broker dati sa Makati, yan. So meron tayong mga bahay dun before na na-handle, and sometimes meron po talaga mga such entities, no. Pero it depends with the owner if they want to have it cleansed, 'di ba? If it is cleansed, then mas mabilis po ibenta yung property, 'di ba? Kasi nawawala na yung nandoon, yung nananahan, no. So aside from it, yung mga pets and everything, kasi sometimes they feel sick, 'di ba?
So, if you pray kay Papa God, 'di ba? Kahit wala kang pastor na kasama diyan, you yourself alam mo na malakas yung pananampalataya mo. You can cleanse yung mga house mo na i-bless mo siya, 'di ba? Yung mga pets mo, yung anak niyo po, i-bless niyo po sila sa pagpasok at pagbalik nila galing sa school. Maging yung mga alaga niyo po, no, na hindi siya maano ma mapasok yung tahanan nyo, 'di ba? 'Yun. What else? Yun siguro kasi minsan yung pagiging naughty natin, 'di ba? Pagiging makulit, ganyan. You felt like kasi gusto ko lang po maging naughty dahil bata pa ako, tsaka gusto ko lang po mag magpasikat or something, no. Minsan ingat-ingat po tayo sa pagiging naughty kasi meron po yung at the back of it, yung pag-iisip mo nang gagawa ka ng masama or something. Para ka din na inuudyok nun ng demonyo actually na gawin yung bagay na yun. Na alam mo naman mali pero you're still doing it, 'di ba? Nakakahiya. Lalo na if you're an influencer halimbawa, or you know a lot of people, 'di ba? People look up to you, 'di ba? So sana we do I'm not saying that I'm perfect ha, pero sana we as much as possible would we do the best thing for other people, yan, no? Yun. So ano pa ba? Sige, let's pray na kasi I don't want this na humaba pa, no? So, Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Come their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ako. Ama, humihingi po akong tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Salamat po sa lahat ng sumunod sa ating prayers, and I hope you receive your healing po. And by the way, lastly pala, no, kanina I was reminded by Papa God na to remind each and everyone, no, oo, stressful tong araw na to. I know for a fact na marami pong dumayo sa mga sa ating mga mahal sa buhay, no, mga namayapa na, and medyo nakakapagod kasi you have to prepare food, you have to prepare everything, and make sure na yung vehicle na gagamitin natin is good and running condition, na papunta man sa provinces yan o kung saan man, no. So it's very stressful given the fact, diba? Pero please don't lose your temper with your loved ones, diba? May it be your wife, your husband, your kids, o lalo na yung magulang mo, especially your mom, kasi dito sinabi sa akin na especially for the moms, no. So minsan po we tend to forget that our moms has raised us, 'di ba? Na pinalaki tayo, 'di ba? Everything they do, yung alaga ko isa. Everything they do for you to grow and learn things, 'di ba? With how we communicate with people and the way we treat them. Diba? So, right now, probably yung mom nyo o yung dad nyo medyo matanda na, and you felt like you're ahead of everything, parang gano'n. And minsan nakakalimutan po natin na sila po yung nagpalaki sa atin. So we give them the respect that they should have. Diba? Huwag po tayong maging bastos sa kanila. Don't raise your voice. Ayan, sobrang lakas na yung sabi sa akin. Please don't raise your voice sa mga magulang nyo, lalo sa parents, sa nanay, sa tatay, no? Please don't raise your voice po sa mga magulang natin. Hindi porket kayo na yung may trabaho, kayo na yung nagpapakain sa kanila, o kayo na yung bahay na tinitira nila. You have the right to do that. Insult them, diba? Criticize them porket matanda na sila. Saying to them na paulit-ulit ka na lang. Kasi siyempre, you know naman, ang mga elder, matatanda na yun, they are sensitive, di ba, sa words na sinasabi natin. And sometimes, they tend to be makulit, di ba? Kasi dapat talaga mahaba yung pasensya mo. What else?
ayun, sobrang inulit-ulit sa akin yun. And I also post something about it just a while ago, this afternoon yata. Please respect yung elders po natin, na lalo na yung magulang natin, yung mom natin especially. Yun ang sabi sa akin, yung mom, kasi parang sila yung minimaliit ngayon, 'di ba? Even though sila yung nagpalaki, parang sometimes they feel like they don't have the voice to speak out, kasi if they do, you tend to get mad and raise your voice to them, 'di ba? Nakakaya naman po, 'di ba? Nung bata ka, hindi ka naman siguro sinigaw-sigawan ng magulang mo. Hindi ka naman siguro pinagmumura. Diba? Hindi ka naman siguro laging nilalait. Diba? So, please give your due respect sa ating mga parents. No po? Just a reminder that, kasi yun yung kanina pang morning sinasabi sa akin. I'm sorry this video took, I took just this afternoon. Actually, ngayong gabi na. Kasi we had a lot of things to do. Pero sana I was able to do this earlier, 'di ba? Nung mas aga-aga para for you guys. But medyo tayo, time constraint. So at least we did the video. At saka pa-share and like po pala sa ating video. And also don't forget to be more patient with your loved ones, not just your parents, okay? Lalo po sa mga siblings, sometimes makulit, no? So kayo na pong bahala. Sige, till our next video. Ciao!